13, 2023 na kung saan sa ngayon po ay patuloy pa rin natin na binabantayan ang dalawang LPA na nasa labas ng ating area of responsibility na consistent po ay pinapakita dito na posibleng maging isang bagyo ang dalawang ito this week na nananatili po na banta dito sa ating bansa, kaya atin pong babantayan dahil posible itong tatawid dito po sa ating kapuluan. At sa lagay po ng ating panahon, malakas pa rin ang bugso ng amihan na nakakaapekto po dito sa Luzon, lalo na po dito sa norte, at may shear line pa rin na nakakaapekto naman dyan sa may Bicol region. Ngayong tanghali ay generally fair weather naman po sa malaking bahagi ng ating bansa, pero dahil po sa amihan at shear line ay maulap ang kalangitan na may mga pulong-pulong pag-ulan na minsan ay may mga pagkulog at pagkidlat, lalo na po dyan sa may Bicol region, Quezon, Batangas, Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, ilang bahagi po ng Isabela at maging po dyan sa may Oriental Mindoro, maging po sa may Northern Samar. At mamaya sa susunod na mga oras ay posible pa rin ang may kalakasan ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng Southern Luzon, Cagayan, ilang bahagi ng Isabela at maulap na kalangitan na rin with isolated light rains sa ilang bahagi ng Samar Provinces, Ormoc, Toledo, Bacolod, Capiz, Zamboanga Peninsula at ilang bahagi po ng Davao at Sorsogon, kaya mag-ingat pa rin po tayo sa mga banta po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pang mga baybayin, dahil po sa malakas na bugso ng amihan, ay iwasan na po muna natin ang papalaot sa mga baybayin po ng Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, Ilocos Norte, Isabela na ang mga alon po ay posibleng aabot hanggang po sa 2.4 to 4 meters height. Iwasan po muna natin ang papalaot, lalo na po dyan sa mga may kulay pula para po mas makaiwas sa mga